Isang babaeng ikakasal na sana ang gumuho ang mundo dahil sa natuklasang pagtataksil ng kanyang magiging asawa. Ano ang gagawin mo kung 2 araw na lang bago ang iyong kasal ay mahuli mo ang iyong magiging asawa na nakipaglampungan sa mismong kaibigan mo? Ito ang nangyari kay Susan na dumurog sa kanyang puso. Si Susan ay nagmula sa isang mayamang pamilya, ngunit may mapagkumbabang puso at matulungin sa kapwa. Isang araw, habang nasa isang wedding saloon sila upang kunin ang kanilang ipinagawang damit pangkasal, nagulat na lamang si Susan nang mahuli nito ang kanyang magiging asawa at yakap-yakap ang kanyang kaibigang babae sa isang sulok ng saloon. Gusto niyang sumigaw at sabihing mga manloloko, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil may mga tao sa paligid. Biglang lumapit sa kanya si Steven, ang lalaking kanya sanang pakakasalan. Nadulas kasi siya habang sinubukang isukat ang iyong damit pangkasal, kaya niyakap ko upang huwag bumagsak. Paliwanag ni Steven kay Susan. Ganun ba? Nadulas papunta sa iyo? Pati yung pantalon mong nakababa ay aksidente ding bumagsak? Sagot ni Susan na hindi naniniwala sa palusot ni Steven. Nagalit si Steven at sinita si Susan at sinabing mag-ingat sa kanyang pananalita. Hinalikan niya ito upang huminahon ang umiiyak na si Susan. Pinaalalahanan kita na 2 araw mula ngayon ay mag-asawa na tayo, kaya relax ka lang, okay? Sabi ni Steven kay Susan. Hindi ako magpapakasal sa isang manloloko, sumagot naman ang galit na si Susan. Biglang natawa si Steven. Seryoso ka ba? Ang mga magulang mo ay gumastos ng malaki para sa kasal na ito at sa isang iglap ay hindi na matutuloy dahil ayaw mo na? Sabi naman ni Steven na may halong pagmamayabang. Hindi ka pwedeng basta na lang magdesisyon sa iyong sarili. Dagdag pa ni Steven na masyadong naniniwala na hindi ito magagawa ni Susan. Magpapakasal ako sa lalong madaling panahon pero hindi sa iyo, sabi ni Susan sabay talikod kay Steven. Natatawa lamang na nakatingin si Steven sa papaalis na si Susan. Saan ka naman makakahanap ng mapapangasawa sa loob ng 2 araw? Sige nga, pangangantyaw pa ni Steven. Makakahanap ako sa loob lamang ng 2 minuto. Matapang nasagot ni Susan. Lumabas ito ng salon at tinutuhanan ang paghahanap ng lalaking magpapakasal sa kanya sa lalong madaling panahon. Nakasalubong niya ang isang lalaking may dalang kahon na may lamang prutas. Tinanong niya ito kung single ang lalaki. Nagulat ito at lumingon sa paligid kung siya ba ang kausap ni Susan. Sumagot naman na single ito at walang anak. Tinanong muli ito ni Susan kung handa ba siyang pakasalan nito sa lalong madaling panahon at babayaran pa niya ito ng $100,000 kung papayag ito at ilalagay niya kaagad sa kanyang bank account sa araw ding iyon. Nagulat ang lalaki at tila hindi makapaniwala sa narinig kung ito ba'y nagbibiro lamang o seryoso sa mga sinasabi. Sino ba ang hindi papayag kung totoo ang sinasabi mo? Papayag ako, siyempre. Kung ganon, ngayon na mismo magpapakasal tayo sa City Hall, sabi ni Susan. Ako nga pala si Aji bilang umpisa sa ating pagkakilala, sabay abot ng kamay kay Susan. Sa puntong ito bigla namang dumating si Steven at tinawakan si Susan. Nababaliw ka na ba? Umalis na tayo dito, sabi ng galit na si Steven. Bigla namang sinita ito ni Aji at pinigilan si Steven. Huwag mong pilitin ang aking magiging asawa kung ayaw mong magkagulo tayo dito. Matapang na pagtatanggol ni Aji kay Susan. Mukhang nakitaan ng selos si Steven. Napansin ito ni Susan. Humanga naman si Susan sa katapangan ni Aji na kung tutuusin, ilang minuto pa lamang niyang nakilala. Yan ba ang gusto mong gawin? Ang magpakasal sa isang hamak na kargador? Tagabuhat ng mga nakakahong mga prutas? Tanong ni Steven na tila napipiko na sa kanyang nasaksihan. Oo, mas mabuti na nga ang isang kargador kaysa isang manluloko, sagot naman ni Susan sabay alis kasama si Aji. Hindi ka makakatakas ng gano'n na lang sa akin.
pahabol na salita ni Steven. Sa loob lamang ng 20 minuto ay nakasal sina Susan at Aji na suot ang isang plastic ring sa kanilang mga daliri. Tuwang-tuwa si Susan at umaasa na dahil dito hindi na matutuloy pa ang kasal nila ni Steven. Kaya lamang iba ang kinalabasan sa kanilang pinaplano. Habang papauwi si Susan kasama si Aji sa kanyang bahay, nagmamadali ito para kunin ang kanyang mga kagamitan. Baka sila ay maabutan pa ng kanyang mga magulang. At inaakala na walang tao sa loob ng bahay. Laking gulat nila nang madatnan sa loob ang kanyang mga magulang at si Steven. Nasabi na pala nito ang nangyari, kaya inaabangan ng kanilang pagdating. Nais sanang magpaliwanag ni Susan sa kanyang mga magulang nang sumingit si Steven sa pagsasalita. Sinabi nitong magpapakasal si Susan sa isang kargador na ikinabigla ng kanyang mga magulang. Kasal na kami ni Aji, yan ang katotohanan, sabi ni Susan. Nagulat ang ina nito sa narinig. Ang kargador na ito ay mapanganib dahil sinugod niya ako sa labas ng salon at gustong suntukin ang aking mukha, pagsingit pa ni Steven. Nagsalita ang ama ni Susan at pinatahimik sila. Kakalimutan ko na ang mga pinaggagawa mo, Susan, at huwag mo nang pansinin kung ano man ang inyong problema. Ipawalang bisa mo na ang iyong kasal sa lalaking yan upang maayos na ang lahat. At ikaw, lalaki, huwag kang mag-alala, babayaran kita sa perwisyong idinulot ng aking anak sa iyo, okay? Sumabat si Susan at ipinaliwanag nito na nagtaksil si Steven sa kanya at mismong kaibigan pa niya ang kalaguyo nito. Ngunit sa halip na kampihan ng ama, sinisi pa ito at sinabihang parehas lamang silang may nagawang mali at kalimutan na lamang ang mga pagkakamali dahil hindi rin ito ipapatigil ang nakatakdang kasal nila. Ang mga imbitasyon ay kompleto at maayos na ang lahat at nabayaran na ang dapat bayaran at hindi na ito maaring baliwalain, sabi ng kanyang nainis na ama. Tinanong ang ama kung talaga bang mas mahalaga ang mga nagastos at mga bisita kaysa kanyang damdamin. Sumabat naman ang ina, Susan, inaalala ka namin at ang iyong kinabukasan. Mami, makinig ka. Hindi ako magpapakasal kay Steven dahil lamang sa nagastusan na ito ng malaki. Sagot naman ni Susan sa kanyang ina ang nagmamakaawa. Nagalit naman ang kanyang ama at pinatigil sila. Sinabi nitong magmula sa araw na iyon ay hindi na niya magagamit ang lahat niyang credit cards at iba pang bank account. Pinagbantaan pa siya ng kanyang ama na kung umalis siya sa bahay na iyon ay wala siyang makukuhang anumang halaga mula sa kanila. Natulala si Susan sa narinig at nanlumo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin sa pagkakataon na iyon. Aalis ba siya na walang pera at hindi rin mababayaran ang pangako kay Aji o magpapakasal siya sa taong taksil sa kanya? Tuliro at magulo sa mga pagkakataon na iyon ang isipan ni Susan. Ngayon, pwede na ba kayong maghiwalay at ipawalang bisa ang inyong kasal? Tinanong ni Steven si Aji na tahimik lang na nakikinig sa kanila. Hindi niya kailangang makipaghiwalay sa akin para lamang magkaroon ng mga bagay mula sa kanyang mga magulang. Kaya kong alagaan ang aking asawang si Susan at ako na ang bahala sa kanya. Matapang na sagot ni Aji. Sabay yaya kay Susan upang umalis na sa bahay na iyon at malugod namang sumama si Susan. Bumalik sila sa lugar kung saan maraming nakaimbak na mga prutas sa isang kalye. Habang nakaupo, nag-iisip ito kung tama ba ang kanyang ginawa o nabigla lamang ito sa mga pangyayari. Hindi niya alam kung sa gabing iyon ay may matutulugan ba sila ni Aji o wala. Habang nakaupo sa isang upuang kahoy, kinausap siya ni Aji. Ipinaliwanag nito na dapat huwag sumuko at patuloy na ipaglaban ang kanyang kalayaan. Kalayaan sa mga taong nais siyang saktan at walang pakialam sa kanyang damdamin. Alam kong hindi madali para sa iyo ang iyong ginawa. Parang imposibleng makayanan. Ngunit huwag kang tumigil dahil dito na mag-uumpisa ang iyong karapatan. Ang mahalaga ipaglaban mo ito at huwag tumigil upang makamtan ang tunay na minimithing kalayaan. Pagpapaliwanag ni Aji. Napatitig na lamang si Susan kay Aji at nagpasalamat. Maya-maya pa, tinanong niya ito kung may matutulugan ba sila sa gabing iyon at may kamang mahihigaan. Mabilis namang sumagot si Aji. Huwag kang mag-alala.
pag tinulungan mo akong ikarga ang mga kahon ng prutas na ito, kahit mag-hotel pa tayo at kinabukasan ay may masarap na almusal pa ay kaya nating bayaran." "Kaya ko. Tara at umpisahan na natin," sagot naman ni Susan. Ngunit bigla itong inawat ni Aji at pinabalik sa kanyang kinauupuan at sinabing nagbibiro lamang ito at hindi niya kayang utusan at mapagod ang kanyang minahal na asawa. "Umupo ka lang dyan, mag-relax at kainin mo itong prutas habang naghihintay," sabi ni Aji. Habang inunguya niya ang prutas, minamasdan niya si Aji. Masipag ito at napakabait sa kanya at napaka-sweet kahit noon lang niya ito nakilala. Ngunit nababasa nito ang kagandahang loob ng lalaki. At dito na niya unti-unting napapansin na nahuhulog na ang kanyang loob kay Aji kahit na ito ay isang ordinaryong tao lamang. Tingnan mo ito, ang isang ito, napakaganda ng kanyang kulay at maganda ang kanyang hugis. Bibihira ito sa mga ganitong klaseng prutas. Mahihirapan kang makatagpo ng ganito kaganda. Habang ipinapakita ni Aji kay Susan ang prutas. "Ang prutas na ito ay parang ikaw," dagdag pa ni Aji at nakangiti na nakatingin si Susan sa kanyang narinig at hinalikan ni Aji si Susan sa labi. At bigla itong nagpaalam kay Susan. Kailangan daw niyang umalis dahil may mahalaga siyang pupuntahan. Nag-alala si Susan, ayaw sana niyang magpaiwan. Ngunit wala na siyang magawa. Patuloy sa paghakbang paalis si Aji. "Huwag kang mag-alala, babalik ako. Hintayin mo ako." Lumipas ang ilang mga oras, hindi pa rin bumalik si Aji. Nag-alala na si Susan. Inakala nito na tuluyan nang aalis si Aji at malamang natakot ito na masangkot sa gulo ng kanyang buhay. Inip na ito sa paghihintay kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isipan. Tama ba ang kanyang ginawa? Nagkamali ba siya? Paikot-ikot ito sa kanyang upuan. Tatayo, uupo, lalakad o hihiga. Maya-maya pa ay may narinig siyang boses. Kilala niya ito at hindi siya nagkamali. Dumating si Steven. "Hinihintay mo ba ang iyong bagong asawa?" tanong ni Steven. "Ano ang ginagawa mo dito?" buwelta naman ni Susan. Patuloy sa pangangantyaw si Steven sa kalagayan nito na parang pulubi na walang mahihigaan. "Hindi na babalik ang iyong asawa dahil maaaring ginamit na ang iyong pangalan para mag-loan ng pera sa bangko." Pang-aasar ni Steven. Sa patuloy na pang-aasar nito, tila napanghinaan ng loob si Susan at unti-unti itong nakumbinse ni Steven upang sumama pauwi ng bahay. Tumayo ito at sumunod kay Steven patungo sa sasakyan nito. Ngunit nakita niya ang kanyang kaibigan, nakalaguyo ni Steven na nakaupo sa harapan ng kotse. Nabigla ito at tinanong niya kung bakit nandoon ito. "May pinag-uusapan lamang kaming isang negosyo, kaya siya nandyan. Huwag ka nang mag-isip ng masama pa," paliwanag naman ni Steven. Sa puntong ito nagdadalawang isip si Susan. Naalala niya ang mga sinabi ni Aji. Ang kanyang kalayaan ay nag-uumpisa na niyang makamit. Dapat huwag siyang tumigil para makamtan ito. Dito na muling nabuhayan si Susan at tumanggi itong sumakay sa sasakyan. Hinawakan ito ni Steven upang hatakin papunta sa sasakyan nang biglang dumating si Aji. "Huwag mong siyang hawakan," sigaw ni Aji. "Akala ko hindi ka na babalik. Matagal kang nawala. Salamat at nandito ka pa rin. Saan ka ba nanggaling? Bakit ang tagal mo?" tanong ni Susan. "Nahirapan akong maghanap ng isang bagay na pinakamaganda para sa isang asawang napakahalaga para sa akin," paliwanag ni Aji sabay kuha ng isang singsing na diamond at isinuot sa daliri ni Susan. "Saan ito galing at bakit meron ka nito?" tanong ni Susan. "Saan pa galing yan? Hindi galing sa pinagnakawan. Magkakaroon ba ang isang kargador ng ganyan kung hindi magnakaw?" Sabat naman ni Steven na hindi makapaniwala sa ibinigay na diamond ring. "Hindi ako kargador." Dito na ibinunyag ni Aji ang tunay niyang pagkatao. Isa pala itong may-ari ng restaurant at kaya pala may buhat-buhat itong box ng prutas dahil dadalhin pala niya ito sa kanyang restaurant at siya mismo ang namimili para sa kanyang mga customer. Dito na napahiya si Steven at umalis na may inis. Napangiti na lamang si Susan nang matuklasan ang buong katotohanan. Ipinangako naman ni Aji na hindi nito pagsisisihan ang kanyang desisyon.
Mamahalin kitang tunay ngayon at magpakailanman, bulong ni Aji na nakaluhod sa harapan ni Susan.